The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Farm Mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food secured nation for everyone. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners at syempre sa ating mga live viewers through Radio Agri 90.1 Facebook page. Happy Thursday ulit, everyone! Yes! Ngayong hapon ay magkakaroon muna tayo ng isang recap episode dito sa ating programang Coco Talk. Ako po si CJ at kayo ay nakatutok ngayon sa Coco Talk, usapang shared processing facilities. Ayan, so good afternoon po mga ka-Radyo Agri. Ako naman po si Badef at ito po ang programa kung saan atin pong tatalakayin ang iba't ibang topics, information, mga balita at usapin tungkol po sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, integrated processing of coconut and downstream products, o ang shared facilities component ng Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. So of course, dito lamang po yan sa Radio Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. Magandang hapon sa iyo, Ma'am CJ. Good afternoon po. Yan. Bago natin i-welcome ang wala. For next episode bago natin i-welcome for next. Nasanay kasi tayo, like dalawang magkasunod na program, meron tayong guest. Kaya magpapabitin muna tayo sa part na yon. Yan, bago po tayo magsimula sa ating programa, batiin muna natin ng isang magandang hapon ng ating Director 4, Dr. Janisha G. Alvindia, sa ating Director 3, Sir Joel Vidator, ang Head ng CTF FMOD, Dr. Andres M. Tuatas Jr., at ang Chief of the Applied Communication Division, Sir Elijah Z. Davalos, and to the rest of the Division Chiefs of PhilMec po. Magandang hapon. Ayan. So, syempre sa iba pa nating mga moms and sir sa PhilMec, syempre kina Sir Jet Molex sa baba. Ba't ako nagbakal doon? Ay, Sir Jet, ayan ang ating section chief ng STIPS. And of course, ang ating section chief ng STIDS na si Ma'am Bess G. Magararo, who is also our station manager. Sa lahat ng mga kasamahan natin sa ECD at sa iba pang mga divisions po ng ating ahensya at sa buong PhilMec community na nga rin po. Sa ating mga kapitbahay din ng mga ahensya, mga estudyante, mga nasa kanilang mga sasakyan na nakikinig sa kanilang mga radyo, mga nakatutok sa atin via our Facebook page at sa mga naiwan po sa kanilang mga tahanan. Yan. Good afternoon po. Yan. Sa ating last episode, which is noong August 14 pa, 2 weeks ago. 2 weeks ago. Dahil nakasama po natin dyan si Miss Erica Daniel J. Pascual, isang Science Research Analyst mula sa Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division or CTF FMOD ng PhilMec. Yan, hindi po tayo mere last week kasi August 21, which is Thursday din, ay isang national non-working holiday sa bansa, observed annually, syempre to commemorate the assassination of or former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., which is also the husband ng dating ding nating president, which is the 11th president. Corazon Aquino. Yun. Kaya naman, actually, medyo na-extend pa nga yung naging naging bakasyon natin. Because aside, of course, ng ating pag-alala sa assassination nga ni former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., ay nagkaroon din tayo ng another national holiday, non-working holiday, wherein ginunita naman natin ang National Heroes Day noong Lunes, August 25. Which is, this is another public holiday celebrated annually on the last Monday of August. Yan. As a tribute sa lahat ng mga bayani po natin who first defended our land from the early conquerors. And syempre, hindi lang actually yung mga bayani na nagbuwis nga ng kanilang buhay for our freedom, but also yung mga tinatawag natin, Ma'am CJ, na modern day heroes. Ayan. So, syempre, hindi mawawala po
po ang ating mga minamahal na mga karadyo agring magsasaka sa ating mga matatawag na mga modern day heroes. Yun. So, aside from that, supposedly, Tuesday may pasok na. Kaya lang nga, nagkaroon ng suspension, both ng work ng government offices and classes noon nga pong Tuesday, August 26, dahil naman po sa naging masamang panahon. At yun nga na isama yung ating lalawigan ng Nueva Ecija sa mga nabanggit na area. Oo, actually naihabol kasi nga nung una ko na-check yung post, wala pa actually Nueva Ecija, and yun. Actually medyo isa ko sa naghintay. Ayan, tapos bigla pa may few hours later siguro yun. Kasama na yung ating lalawigan sa naideklara na walang pasok the next day. Both government offices at saka yung mga estudyante natin. Yan. Kaya wala rin po tayong guest today. Siyempre, for our guest naman to have enough time to prepare for the interview. Dahil, siyempre, wala pong pasok, maraming holiday nitong mga nakarang araw. Siyempre, we'll give them time then to rest naman at hindi muna isipin yung trabaho during their rest days. Kaya naman, kung hindi pa po ninyo nababalikan ang ilan sa aming mga nakalipas na episodes, ngayong hapon ay ibabahagi namin sa inyo ang ilan sa mga highlights ng ating episode kasama si Dr. Andres Tuates Jr., head ng CTF FMOD, kung saan na ibahagi niya ang mga dapat nating malaman tungkol sa CFIDP Shared Facilities for Processing. At ang isa pang episode na kasama naman si Ms. Erica Daniel J. Pascual, isang science research analyst mula sa CTF FMOD, na ibinahagi naman sa atin kung ano naman ang VCO Processing Center, na isa ito sa mga pasilidad na ipinamimigay ng ahensya sa ilalim ng programang CFIDP. SPF. Ayan. So, sa ating naging interview nga po kay Sir Andy, na ibahagi niya, kumbaga masabigyan niya tayo ng wider perspective and information kung ano nga ba itong CFIDP o ang Coconut Farmers and Industry Development Plan. Kung saan ang lahat po ng mga programa ng 15 implementing agencies, kasama nga po of course ang ating ahensya, ay naka-align po dito sa CFIDP. At kagaya nga po na aking nabanggit, isa po ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PhilMec sa mga ahensya po nakabilang sa mga implementing agencies na ito. So, ang program na to, actually, napakahaba nito. 50 years o 50 taon. Yes po, you heard it right. 50. 50 years po, at sa kasalukuyan po ay nasa starting stages. Kumbaga, nasa baby stage pa lang ang ating mga programa. At ang CFIDP po ay pinangungunahan naman ng Philippine Coconut Authority o ang PCA. Yan. Ayan. At ang CFIDP nga po ay nasa ilalim naman ng Republic Act number 11524 o Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, na nilagdaan po ni dating Pangulong Duterte noong February 26, 2021, na mahigit 4 na taon na rin ang nakalipas. Ang layunin nga nito ay syempre mapayaman ang ating mga magniniyog, at the same time, mapaunlad ang ating coconut industry. Yes, totoo yan. At isa pa nga po sa mga nasabi ni Sir Andy ay talagang malaking challenge ito para sa PhilMec, dahil inaasahan na isa po ang mga magniniyog sa mga parang nasa lower class. Actually, ang mga farmers natin in general, I must say. Pero when it comes to industry, aside sa rice, yung coconut industry talaga yung isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno sa kasalukuyan. Kasi nga, meron pa kahit pa paano kailangan idagdag, kailangan i-improve, at dagdagan sa mga kasalukuyang mga projects or mga endeavors pa when it comes to coconut industry. So, ang atin pong ahensya, ang PhilMec po, ay naka-assign sa pagtatayo naman ng mga shared facilities for processing. So, hindi lang po ito para sa nyog, kundi pati na rin sa iba pang mga commodities gaya ng kape, kakao, at maging sa mga other products from the dairy and livestock sector. So, sa nyog po, lahat ng mga pwedeng actually i-process, Ma'am CJ, ay pwede pong ibigay sa mga qualified recipients. Yun yung
good news doon. Ganon din sa iba pang commodity kagaya ng kape at kakao, meron din pong mga facilities na intended po para sa kanila. So, ang atin pong ahensya, ang PhilMec, ang bahala sa lahat ng kanilang pangangailangan. Take note yung pangangailangan, hindi kagustuhan ito, ha? Kasi nga dumadaan nga sa assessment para ma-ensure na kung ano yung nararapat. Yes, for validation at makita ko ano yung facility na kailangan at kumbaga swak doon doon sa community para sa value adding ng kanilang mga products. So ang counterpart lang po ng ating mga recipients ay dapat meron pong lupa na pagtatayuan nung facilities, 'di ba? At yun ang challenge din sa ating ahensya kung paano din matutulungan ng ating ahensya na mapayaman or gumanda yung kabuhayan ng ating mga coconut farmers. Yun. Yan, isa po sa mga layunin ng PhilMec ay syempre yun nga, mapataas ang income ng ating mga coconut farmers. Kaya naman, instead of whole nut o niyog, yung ibebenta nila, pwede na nilang ibenta as cooking oil, yan processed product na. Correct. Ito naman, yung mga waste naman nila, yung like husk, pwedeng i-convert ito into net, shell, activated carbon. Wow. Yes. Lahat ng mga product na pwedeng magamit doon sa kanila ay ibibigay natin. Wow, ibibigay ng PhilMec. Not ibibigay. Yes. Hindi siya ibebenta or what. Hindi nyo kailangang bilhin. Yes. Oo. Sa pamamagitan nito ay syempre magiging competitive yung product nila kasi ang ibibigay rin na facilities ng PhilMec ay sa kanila ay in accordance doon sa existing FDA or sa Food and Drug Administration standards. Yes. Yun. Kaya talaga namang the best of quality. Kumbaga, sabi nga, hindi tayo magbibigay ng mga putyo-putyo na mga facilities at mga components ng mga facilities na yun. So, sa kasalukuyan po mga ka-Radyo Agri and Ma'am CJ, meron ng 63 cooperatives na na-award na po ng facilities at ilan sa mga facilities na ito ay ang mga facility na nagpo-produce ng cooking oil, white copra at cocoa water. So, ibig sabihin po, mula dun sa pagbabalat hanggang sa pagpapak ng kanilang mga produkto, yun na po yung ipoprovide ng ating ahensya sa kanila. Ganon siya. Kumbaga, ready na siya for market. Parang ganon. So, isang mechanized system at aside from the equipment, bibigyan rin sila ng hauling transportation dahil isa rin sa mga nakitang challenges, syempre, paano ito transport yung kanilang mga finished product. So, syempre, hindi naman po pwede na stock lang doon yung product, diba? So, kailangan na i-transport nila yun. At syempre, yung mismong pagkolekta ng mga raw materials. Kumbaga, sa pagluluto, yung mga ingredients para doon sa products na yon. So, from here, makikita po natin na lahat ng kailangan ng mga Coconut Farmers Cooperative ay ibibigay po ng CFIDP. Yung 15 implementing agencies then most especially. Yan. Bukod pa po dyan, syempre, meron ding station na mga professionals. Yes, mga experts. Yes, experts doon sa facility from the agency, from PhilMec. So, sila po yung mag-a-assist doon sa ating mga cooperatives. At kapag may problema, halimbawa, problema po sa machines, machine failure, ganyan, meron tayong engineer na naka-assign doon, kaya naman mas mabilis pong masusolusyonan ang problema kung meron man. Yes, kasi may mga cluster offices naman tayo almost around the Philippines para mas mabilis na ma-resolve kung ano man yung mga kailangan. May mga problema, may mga concerns, or especially the technical matters sa mga facilities. Meron na doon na nakaantabay ng mga experts natin, like mga engineers natin. So, ang PhilMec po ay naka-station na sa isang facility for 3 years. Ito rin yung sinabi ni Sir Andy, ito yung pinakamababa. Yan. So, ibig sabihin, meron tayong naka-immerse na experts sa loob ng 3 taon dahil, syempre, isa sa ating purpose or layunin, papaano magiging sustainable yung programa na hindi lang natin siya basta ipuput up doon, iwanan na natin sila. Hindi po doon nagtatapos. Actually, I can say na once na naibigay na sa kanila, na-award na yung SPF, ay doon mas lalong, kumbaga doon nagsisimula yung journey pagdating sa sustainability ng mga facilities natin. At syempre yun nga, one thing's for sure ay hindi rin kayo pababayaan ng PhilMec, 'di ba? Na dyan na kayo, kaya nyo na yan. Parang ganon, di ba? So, lahat ng support, kagaya ng capability training, equipment, building, lahat ay ibinibigay na po
ng libre. Yan, ng PhilMec through CFIDP. So, syempre, aside sa nabanggit natin kanina na yung lupa na pagtatayuan, isa rin po sa counterpart ng mga farmers. Kayang-kaya to ng ating mga Karadyo Agri, mga coconut farmers. Yung mismong coconut, yung mismong produkto na ipoprocess into different kinds of products. At syempre, yung passion. Yes. Hindi po pwede pong wala. Kasi at the end of the day, yung kanilang passion, yung experience at kaalaman nila as coconut farmer, isa siya sa main ingredient para maging successful din yung mga facilities and yun nga, yung sustainability at ma-ensure na aligned pa rin sa objectives ng program. Kasi at the end of the day ulit, sila rin naman yung makikinabang. Sila din naman yung kumbaga sa relationship, give and take tayo dito. Diba? Yun. Yan. At sa first 3 years din po ng monitoring, ay syempre isang malaking investment naman po sa part ng agency. Yes, at totoo yan. magiging malaking tulong po upang makita kung ano naman yung mga talagang challenges para magawan po agad ng solusyon. Dahil day-to-day, sabi nga ni Sir Andy, day-to-day ang operation at yung pagbabantay din ng ating mga i-station ng mga professionals. At sa 3 years na ito ay pwede ring i-extend. Kasi minimum nga lang yung 3 years, diba? So, depende sa pangangailangan. At depende sa kumbaga para hindi mawala rin yung momentum, kumbaga among other reasons para magstay ng more than 3 years. Yes, target din natin na yung mga operators o mga workers ay magiging certificate holder ng TESDA. Yun naman ang maganda. Yes, good at news target din na maging learning site ang mga facilities through Agricultural Training Institute. Syempre sa ganong klaseng ambience naman po, diba? Yes. Or status ng management, talagang magiging maganda ang quality ng product nila. Kumbaga, hindi lang siya matatapos sa maibibigay yung facilities, but we will also capacitate yung ating mga coconut farmers. So, syempre, para mas mabigyan pa tayo ng ilan pang mga information at sa mga Karadyo Agri natin na hindi pa masyadong aware, ano ba yung SPF at ano ba ilang information sa CFIDP. So, meron tayong video na ipapakita ngayon para mas makilala natin ano ba itong shared processing facility under CFIDP at under po ng ating ahensya. Yan. So, mga Karadyo Agri, panoorin po natin ang video na to. Isa sa mga pangunahing programa na ipapatupad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ay ang pagtatayo ng mga pasilidad na tatawaging Shared Processing Facilities para sa pinagsama-samang pagproseso ng mga produkto mula sa niyog. Gaya ng ipinag-uutos ng batas, 10% ng taunang alokasyon mula sa Coconut Trust Fund ay ilalaan sa pagtatayo at pagmamahagi ng mga nasabing pasilidad. Hangarin ng programang ito na pataasin ang halaga ng niyog sa lokal at international na pamilihan. Ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec kasama ang buong pamunuan ng BCA ang siyang mangunguna sa pagpapatupad ng mga aktibidad ng programang ito. Katulong ang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, DTI, CDA, ATI, TESDA, BAI, NDA, HBCDP, DBP o LBP at DOST. Ang mga ahensyang ito ang maghahanda ng mga kani-kanilang work and financial plan sa bawat taon ng implementasyon ng programa. Gayon din ang pangangasiwa sa pagkuha at pag-install ng mga kaukulang makinarya at kagamitan. Higit sa lahat, tungkulin ng pamahalaan na maayos ang paggamit ng pondo at maghanda at magsumite ng mga kaukulang ulat ayon sa pagpapatupad ng iba't ibang mga proyekto. Ang shared processing facilities ay inaasahang magbubukas ng mga negosyong nakabase sa bawat komunidad na nilapatan ng mga praktikal na solusyon sa sistema ng pagproseso tungo sa pagpapaunlad ng lokal na industriya ng niyog. Bukod pa riyan, kasama rin sa programang ito ang pagproseso ng mga sari-saring produktong pang-agrikultura tulad ng kape,
kakao at mga alagang hayop. Ang mga pasilidad ay magkakaroon ng angkop at dekalidad na mga makina at kagamitan batay sa panukala o kagustuhan ng mga benepisyaryo nito. Ang nasabing facility ay binubuo ng gusali, kagamitan at makinarya sa pagproseso, mga pasilidad sa imbakan, sasakyang panghakot at pangtransportasyon, kagamitan sa pag-aani ng niyog, mga pangunahing instrumento sa pagsubok at iba pang pantulong na kagamitan para sa pagproseso. Ilan sa mga halimbawa ng itatatag na mga processing facilities ay mga sumusunod: Integrated White Copra Centrals, Copra Buying Stations, Integrated Coconut Processing Centers, cocoa sap-based processing facilities, cocoa coir processing, coconut shell charcoal granulating plant, Cocoa Food Center, integrated processing facilities for buko, cacao and coffee processing centers, dairy milk and livestock-based processing centers at farm service crews. Sa pangkalahatan, layunin ng programa ang makapag-ambag sa pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagproseso at pagdaragdag ng halaga sa kanilang produkto. Bilang inisyal na panimula sa unang taon ng programang ito, 500 million pesos ang inilalaan upang tustusan ang paglalagay ng mga angkop na makinarya at iba pang mga pangunahing kagamitan na kinakailangan para maitatag ang mga pasilidad. Ang mga target na grupo ng proponent at benepisyaryo ng programa ay ang mga kooperatiba ng magniniyog o kung wala ito, maaari din ang mga lokal na pamahalaan ng mga natukoy na bayan na may malawak na produksyon ng niyog. Gayunpaman, ang mga LGUs na ito ay dapat lumikha ng mga lokal na konseho ng maliliit na magsasaka upang mapagkalooban ng mga mekanismo para sa konsultasyon at aktibong pakikilahok. Ayan, so natunghayan nga po natin, ayun, ang ating ilang mga information po tungkol sa CFIDP at sa SPF o yung Shared Processing Facilities. So, nabanggit na actually nila Sir Andy and Ma'am Erica yung ilan sa mga products na meron na mabubuo mula dun sa ating mga facilities. So, iulitin lang natin, kung medyo i-rundown lang natin yung mga products na to, yung white copra, crude coconut oil or CNO, na ginagamit panghalo sa ating mga biodiesel, maski yung cooking oil, virgin coconut oil, yung VCO, cocoa water, cocoa powder, at vinegar. So, actually, ilan lang po ito. Marami pang iba. At, syempre, may mga request pa rin naman, pero sa kasalukuyan ay patuloy pa rin naman itong vina-validate at ina-assess. Yan. And based naman po syempre sa law or sa batas, ang qualified na mag-avail ng program ay itong mga Small Coconut Farmers Cooperative. At syempre, kung hindi naman daw po sila cooperative, pwedeng ang local government unit naman. Pero sa atin naman, kung ang mag-a-avail ay local government unit, nire-require natin na dapat sila ay may partner na hindi pa qualified na co-op. Yes, oo. Yan, para po, kapag nag-qualify na yung co-op, ita-transfer na ni local government unit yung project sa cooperative. Yes, like may mga kulang din ng mga requirements, parang ganun. At least hindi masayang or sa kanila pa din, sa kanilang area pa din or location. At yun nga po, yung assurance din na coconut farmers yung magiging beneficiaries. At para masabi nating eligible naman ang isang kooperatiba, kailangan doon ay 51% ay coconut farmers. For example, kung 100 po ang members ng kooperatiba, dapat 51 doon ay coconut farmers na nakaregister sa NCFRS o yung National Coconut Farmers Registry na in-implement naman ng PCA or Philippine Coconut Authority. At yun naman, madali naman na yung gawin dahil tinutulungan naman na sila ng PCA at kaya naman ibinibigay na natin sa LGU para magamit na rin at ma-avail na ni Coconut Farmer yung program kasi yung yung kagaya po na na-share ni Sir Andy, usually daw po ang mga kulang na lang sa kanila ay papers o yung mga documents. Para maging legitimate sila ng mga coconut farmers. So, yun yung mga, ilan sa mga usual na experience or na-encounter ng team nila, Sir Andy, na parang konting-konti na lang, like ilang percent na lang naman yung kailangang i-comply. And usually, yung mga
hindi man actually issues, pero may mga kailangan ayusin sa mga documentary requirements nila. So, dahil nga 50 years, actually, CFIDP, expected din na malaki-laki rin po mga karadyo agri ang program na ito. At nag-range yung building at saka equipment na na-share din sa atin ni Sir Andy during his interview. Nagre-range po siya from 60 to 100 million pesos. So, una yung mga hardware lang, yung mga building, equipment, plus yung mga trainings. At isa sa mga facilities po na ito ay ang Virgin Coconut Oil or VCO Processing Center na of course ang main product po is VCO, pero ito po ay galing sa fresh, matured coconut by mechanical or natural means. Kasi without undergoing chemical ito kumbaga sabi nga natin, natural means, so wala pong pinagdadaan ng chemical refining, bleaching, or deodorizing yung magiging finished product natin na VCO. Kung manggagaling sa facilities na ibinibigay ng PhilMec. Yan. Ayan. At ang mga objectives naman po ng VCO Processing Center ay divided into 2 levels. Number 1 is yung enterprise level. At ang target po nito is to increase the income of the cooperative by 75% for the first year, 95% naman sa second year, at syempre, eventually, 100% naman annually for the succeeding years sa pagpaproduce ng virgin coconut oil gamit po ang shared processing facility na bigay po ng CFIDP. Yes. At ang pangalawa ay ang farmer level at ang target nito is to increase the farmer's income, 1 peso per piece of coconut, at mag-provide syempre ng direct at fair market para sa locally farmed coconuts. And then lastly, mag-generate syempre ng employment opportunities for coconut farmers and their families. Yun. Actually, off-air nga po, nababanggit ko kay Ma'am CJ that with the number of implementing agencies, like 15. So, hindi lang nagtatapos sa farmers natin mismo, but may extend yung service ng CFIDP sa kanilang pamilya. Families. Oo. At sa iba't ibang mga aspects, not only in terms of economic, but meron tayong sa financial, di ba? Education, tapos sa health, meron din tayo. And yun nga, employment opportunities and trainings para madagdagan yung kanilang kaalaman. Yun. So, sa pamamagitan nga po nitong coconut-based enterprise, target po nitong makapag-employ ng millions of Filipinos directly po sa ating coconut industry. So, ang ating industriya po ng pagdiniyog ay makakapag-employ directly ng estimated 2.5 million farmers across the coconut-producing provinces. And syempre, may pagmamalaki din po yung quality at versatility ng ating virgin coconut oil na halos sa lahat na yata ng ginagawa natin sa araw-araw, kagaya ng pag-skincare natin, di ba? Hair care treatments, and even food supplements ay mayroon na pong presence ng VCO. So, aside from that, it could also help boost the body's immune system. Tama-tama, medyo very unpredictable ang ating weather. Kailangan natin yan. At mapababa rin po ang risk ng pagkakaroon po ng heart disease. At hindi lang po yan dahil meron din po itong environmental benefits. Ayan. So, maaari pong mabawasan through the facility yung carbon footprint na tinatawag. Dahil po ang coconut palms, it can absorb carbon dioxide at para maging carbon negative. Pangalawa, ito, problem din natin to, lalo na sa mga nasa urban areas, nasa mga metro areas, ang lower pollution. So, mas mababang pollution dahil ang mga bio-based products po na mula sa copra only generate fewer emissions kung i-compare po natin sa traditional alternatives. At ito, bilang sturdy, isa sa pinakamatibay yata na puno ever, puno ng niyog. Surely, ang mga coconut trees po can also prevent soil erosion. So, ito yung pag-ano ng lupa. Pagbagsak. Yes. Pagbagsak ng lupa. Sa mga landslides. Yes, yung mga landslides. And with this, aside syempre sa safety, diba, it could also protect the land and promoting biodiversity. Yun. Ayan. Meron pa, Meron din po itong potential socio-economic benefits. Yes. Number 1, syempre, yung dagdag kita para sa mga members. Correct. Para sa members ng cooperative. Number 2, direct market para sa mga local farmers. Ibig sabihin, wala nang middleman. May assurance na patas ang presyo at sumusuporta sa lokal na ekonomiya ng agrikultura. Correct. And number 3, job creation, nabanggit din po kanina, na syempre makakatulong naman sa pagpalakas at
pagpapaunlad ng local na economy. Yan. So, ang total cost naman po ng ating VCO Processing Center ay umaabot na po sa 29 million. Building and equipment na po ito. So, 90 million po dito nakaalat sa building. Then, yung another 10 million is for the equipment. So, hindi rin basta-basta, diba? Yes. So, ilan na rin po sa mga recipients ng VCO Processing Center, ang Aklan, Ilocos Norte at Bohol. Naalala ko si Ma'am Erica nung in-interview natin siya 2 weeks ago ay literal na kagagaling niya ng Aklan, like Thursday yung airing, Wednesday yata. Nakauwi na siya from Aklan. Kung saan nga po naibanggit niya din sa atin na ongoing ang installation ng machine and equipment sa Aklan, habang sa lalawigan naman po ng Bohol at Ilocos Norte, tapos na yung installation. Kaya naman for testing na po ang mga equipment at machines nitong mga facility na to. And as soon as possible, kapag all goods yung ating equipment, yung mga machines natin, pwede nang i-operate yung facilities natin kapag dumaan na po ang mga machines sa testing at ma-sure syempre na ready na for operation ang kabuuan ng facility. Kumbaga, hindi natin, yun nga sinasabi ko kanina, na hindi natin basta-basta ibibigay lang. I-ensure natin na operational na yung mga equipment, and that includes yung mga validations and testing na ginagawa ng ating mga kasamahan sa ating ahensya. At yes, nabanggit nyo nga, ma'am, na 29 million yung kabuuan ng... Pero sabi po ni Sir Andy ay 60 to 100 million. Pero for sure mag-exceed pa sa 29 million kasi meron trainings, di ba? May mga capacity buildings na for sure malaki din ang nag-i-invest ng agency. And the 3 years na assistance ng sobrang for sure malaki din ang investment. Tama. Yan. So lastly po, isa sa mga paalala nga ng ating mga naging guests sa ating mga coconut farmers na i-take nila ito bilang opportunity ang pag-a-apply po sa programang ito, dahil hindi lang ito isang project, ito rin ay investment naman para sa kinabukasan ng ating mga magsasaka and maging sa kanilang mga pamilya. Totoo yun. Ayun. So, dahil dyan, kumbaga ito yung ating recap sa mga naging episodes, mga kwentuhan natin. At asahan po ninyo na sa mga susunod nating mga episodes ay marami pa tayong makakakwentuhan sa loob at labas ng ating ahensya para patuloy po tayong bigyan ng kaalaman tungkol nga sa CFIDP at sa Shared Processing Facilities component, lalo na po wherein isa nga syempre ang ating ahensya, ang PhilMec, sa implementing agencies under this program. So with that, Ma'am CJ, maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ako po si CJ at kayo ay tumutok sa Coco Talk, usapang Shared Processing Facilities. Ito po ay tuwing Webes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ang programa kung saan ating tatalakayin ng iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa coconut farmers and industry development plan, integrated processing of coconut and downstream products, o shared facilities component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Yan, kasama po ni Ma'am CJ, ako naman po si Badef, at samahan po ninyo kami muli sa susunod na linggo. Again, tuwing Thursdays pa rin po yan, 3 to 4 in the afternoon. At syempre, ihahabol ko na rin na may promote ang mga social media accounts po ng ating Radyo Agri, of course, ang ating Facebook, Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, ang ating X, Instagram, at Radyo Agri 90.1 FM. At sa mga ka-Radyo Agri natin na hindi na napanood yung ating mga previous episodes, hindi na makita sa ating Facebook page, mayroon po tayong YouTube channel wherein pwede nyo pong panoorin ng paulit-ulit. Ayan, dahil Thursday, throwback tayo. Pwede po kayo mag-throwback sa mga previous episodes at mga replay episodes natin sa ating yung YouTube channel. And of course, our text line po sa mga katanungan, suggestions din nila ng mga topics at gusto mga ma-feature na makakakwentuhan natin. It's 0962-119-7445. Again, it's 0962-119-7445. So, dito pa rin po yan sa ating himpilan Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Kasaganaan para sa bayan. Bye for now, mga ka-Radyo Agri!